tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Pag nakondisyon na si Kumar, nasa kondisyon na pag makalabas sa ospital. Ha? Well, pag-usapan pa namin is kasi ang movement nung isa, si Senator Jinggoy, ang sa kabila naman ako. Pag-usapan namin yan, dahil magbe-break na mahaba ang break ng Senado, kawawa naman makakulong yan dyan sa baba. So baka pwedeng pauwiin na yan kung pwede. Mag-usap kami. Kung papayag siya, pero may initial intention is pauwiin yan dahil hindi pa pwedeng naka-break kami tapos sila nakakulong dyan. Di maganda. Pwede mo yung sayo pauwiin yung kanya will stay? Kailangan Fair tayo. Hindi po pwede. Hindi sa sir, baka magkaroon yung idea yung public na, wag ka naman pala mag-break, papalabas nila. I mean, baka the lessons will not be learned kung ganun ilalabas din. Ay, the mere fact na na-contempt ka in public, kahit na hindi ka siguro kukulong, you will learn lesson naman siguro. Maintindihan mo naman na mali yung ginawa mong pagsisinungaling, kailangan magsabi ako ng totoo. Ganun kasi, enough na yun, na-contempt ka. How much more pag kinulong ka? Kinulong ka 1 day, 2 days. Pag kinulong ka, gusto mo pa buong break ng Senado, nakakulong, kawawa naman yung mga tao na yan. So, may promise sa iyo si Senator Chis to stay as chairman of the Republic Order? Yes, kahit na hindi pa ako pumirma. Kahit na hindi pa ako pumirma nung papel na yun, sinabihan ako na hindi ka namin tatanggalin dyan. Kahit na hindi pa ako pumirma ng resolution. Kasi ako na lang is in order to be officially joining the majority, I have to sign the resolution kahit na immaterial na yun dahil meron silang 14 votes. Kung tutusin nga, pag panalo nila ng 14 votes, kahit na 13 pa lang, pagkakuha ng 13 votes, we don't need your vote. Panalo na kami. Sino ka na papansinin namin? Sino ka na kukumbinsihin namin dito? But at least they are very magnanimous in victory. At nilapitan tayo at kinausap. Na-earn nila yung respect mo na sa paggawa nila ng ganito. Yes. They earn my respect. Dahil mabait sila. Kahit papaano, pinuntahan ako. Kahit na alam, panalo na sila. Sir, Yes. di ba may mga umugong noon pa ng mga kuha against the SP's bill? Hmm. Ito po ba yung talagang may real na, may nag-upload sa'yo? May nagsabi sa'yo? Merong tumatawag. Yung mga past yan, sir. We're talking about the past. Yung the past? Oo. Meron talaga, sir. Oo. Hindi ito yung una. And you cannot be successful in a coup d'etat if you don't have the votes. So you have to convince everyone. Kasi mahalaga ang bawat boto na isang senador. So tawagan mo talaga yan sila. Senador yung tumatawag. Sir, yung dalawa din. Oo. Kasamahan ko lang rin. Kasamahan ko. Ha? I don't know kung merong mas matapang sa kanila na tawagan ako. Ha? After nila ako babasnusin dyan sa mga press con nila, tapos tawagan ninyo ako, ganun, baka kayo naka-small sa akin. Di ba? Malacanang, sir, Malacanang. Walang tumawag. Malacanang. Sir, magpapalit ba kayo ng preso to proceed with the hearing? Kasi Ano? resolution. Oh. Proceed with the hearing sa PDEA kasi kahapon sabi ni SKGS, i-inform you that you should file the resolution kasi motopropyo and can't go beyond after the adjournment. Saan? May rules ba stating that? Na pag motor proprio cannot go beyond 4 hearings? You show me the rules. Kung meron ba? I don't think wala. I don't think meron. Wala. Yan if they have trust in me as the chairman, siguro pagbigyan nila ako. Nakita naman nila yung flow ng hearing. Nandoon siya kahapon, nandoon si Senator Jinggoy. Nakita mo nila. I don't know if I am violating the Senate rules as far as committee hearings are concerned, lalo-lalo na sa motor proprio investigation. I don't know kung meron akong na-violate. Pero sir, So far, wala akong alam. sabi kahapon ni Santiago, di ba? Niloloko niya lang yung dalawa. Hmm. Hindi niya akalain papatulan mo yung pagloloko nila. Anong take mo doon? Parang
Tell it to the Marines. Kahit kayo, naniwala kayo? Kalukuhan lang yung pagsasalita niya doon? Naniwala ba kayo? Oh, kaya nga, nanonood ba ka sa video? Kung ano yung take nyo, yun rin ang take ko. Oh, kung naluloko siya, Sa paniwala mo, totoo yung sinasabi niya. ano pa yung sinasabi niya doon? Kaya nga kinuntem ko kahapon dahil halatang niluloko kami. Pero sir, sa tingin nyo may tao na nasa likod ni Napol ko? Ha? May tao. I don't know kung sinong tao. Sinasabi niyang gumawa May sabi mo niya, may Kumar siyang sinasabi, di ba? James Kumar. So, baka yun yung kinukot niya na source ng kanyang, kaya siya nagsasalita ng ganun. So last na si James Kumar. Last na si James Kumar. Baka mamaya pag may sinabi na naman iba na yung si Morales, sinabi niya pa kung gusto niya patawag sila. Wala na. Si James Kumar. Titingnan natin si James Kumar. Pag nagsabi si James Kumar, yes, I am instructed by LAM to talk to these people, then, pwede siguro. Pwede. May denial ba siya gahapon? Hindi, di ba nung gusto niya lang i-clear yung name niya, wala siyang alam. O gusto nga niya i-clear ang name, pero I stop him from doing so because he is in sick bed. Kung may mangyari dyan sa kanya, makukonsensya naman ako. Pero kung sabihin ni James Kumar na meron nga, may Malacanang factor, how would you direct the flow of the investigation? Well, just leave it to me. I will decide. I will cross when the bridge is constructed. Ha? Do you have any regret sa decision nyo kahapon Saan? na sumama doon sa grupo ni Cheese and then akala ni SP, state loyal? Oh, wala akong regrets because I've been praying every night at kahapon bago ako umalis sa bahay. Kasama ko yung asawa ko, mga anak ko at mga apo ko. Nag-pray kami bago ko bumiyahe dito papunta sa Senado na sana i-guide ako ni Lord sa lahat ng mga decision making na gagawin ko. So, no regret on my part. I told the Lord, come, Holy Spirit, please guide me. So, I hope I was guided. Ewan, mahirap lang kung hindi nakinig si Lord, no? Hindi ako ginahid. Pero I'm sure nakikinig si Lord sa akin. Sabi ko, come, Holy Spirit, please guide me, Lord. Do you think yung friendship nyo ni Subiri mananatili pa? Well, mananatili pa rin yan. Personally, kaibigan kami. Kahit na anong mangyari siguro, mataas pa rin respeto ko sa kanya. I love him as a friend. Napakagaling niya na Senate President. Siya lang, as far as I know, 5 years pala ako senador. Siya lang ang Senate President na mahal ng lahat ng empleyado ng Senado. That's all I can say. Kaya ako napaiyak hapon nung sinaluduhan niya ako dahil nga, sabi ko sa kanya, Mr. President, sorry, I failed to win the war for you. Sorry. Senator, gano'n po ka hirap sa inyo? How difficult was it arriving decision na iiwanan niyo si SP? It's no longer hard for me because the battle has been won. Panalo na yung kabila. Wala na. Kung ako ang naging number 13, wala na. Ayaw. Siguro, may guilt on my part. Pero, wala na. Yung material yun, number 15 na ako eh. Number 15. Significant na signature. Hindi nyo pa rin pinili na manatili. Para sila Ha? hindi nyo pinili manatili na loyal kay Subiri. Na may pag-the battle already. Well, as I have said, tinimbang ko ng husto yung aking desisyon. Nagdasal ako kay Lord, na guide ako. At yun ang naging decision ko na I would not let my party mates down dahil may usapan kami from the very beginning na in every voting situation, dapat majority rules kung yun nga, 2 against 1, yung 1 should go with the 2. So yun ang aming usapan. Sir, kung ikaw yung top 13 para mas mahirap yung decision sa tingin mo, yung, di ba, parang 13 is the simple majority of 24. Kung ikaw lang yung pipirma para matutuloy kung 13, di ba, 13 yung kailangan. Oh,
Hindi ako maharap kay Migs. Hindi, wala akong mukha sa kanya. I was fighting tooth and nail na hindi siya ma-remove. I've been convincing my party mates, but still, I respect their decision. May decision silang sarili. Yes. Sa House of Representatives, there was a call from the Balas Representative who would apologize. A big apology daw po from you to the President about for What? leading the PDL. What sin have I done in order for me to seek an apology? Please tell me, anong kasalanan ko para ako maghingi ng apology? Kasalanan ko ba kung nailagay yung pangalan niya doon sa report na yon? Was that my fault? I don't think so. Mas malaki ang kasalanan ko siguro sa Pangulo kung being chairman of Public Order and Dangerous Drugs. Wala akong ginagawa dyan sa mga informasyon na yan na hanggang lumaki, hindi ko inaksyonan. Mas lalo siguro kung may kasalanan sa taong bayan, kung hinahayaan ko yan, na yung mga security classified documents ay palagi na lang nangyayari, meron ganon, kung hindi natin imbestigahan. So, I don't see any offense. Bahala na, kung sila, tingin nila, may kasalanan ako, then sorry, kung may kasalanan ako. Pero for me, to seek for an apology, to ask for an apology, to give my apologies, wala man siguro akong naggawang kasalanan. Oh. Sir, comment na rin according to SP. Ah. Former SP Subiri, biktima din daw po siya ng pamilya ng Marcos and Duterte. Kaya po siya natakot. Biktima daw po siya ng rift of the Marcos and Duterte. Kaya po siya natakot. What's your comment on that? Do you think that's possible? Maybe. To be practical about it. Maybe. Because yun nga po, he signed the arrest order kay Tituloy. Ah? He signed po the arrest order kay Tituloy, and then also, he allowed the PDL. So, both counts na yun. Maybe, but I don't have personal knowledge. Ako hanggang deduction, induction, conclusion, yun lang yung sa akin. Personal ko lang. Wala akong personal knowledge talaga. So, sir, as far as... Feelings ko lang. Personal feelings. No personal knowledge. Personal feelings. Then, babalik ako doon sa bakit kailangan magpalit ng Senate leadership nung kinausap ka, nung mga nagko-convince na dapat magkaroon ng Wala namang sinabing rason. Basta, sama ka sa amin. Sabi ko, sorry, hindi. Yun lang. Tawag, pare, sama ka sa amin. Sabi ko, pasensya ka na pare. Dito lang muna ako. Yun lang mga... Wala pong reason. Wala. Wala talagang reason na dahil sa style ng leadership, dahil Hindi man kami ganun mag-usapan dito. Ganun. Magtatanong-tanong ka pa. Alam mo naman, you yourself being a senator, kung ano yung reason nila nakikita mo rin naman siguro. Ang reason na yan. So, no need to ask for any reason, any justification. May dinner daw mamaya sa Palace. Are you one of the invited? Pupunta ka na. Invited mo daw lahat ng senador. Pupunta ka sa kayo, pupunta kayo. Hindi ko lang alam. Hindi ko na-date yung asawa ko kahapon. Anniversary namin kahapon eh. Dahil sa hearing, hindi ko na-date. So, baka i-dinner ko yung misis ko ngayong gabi. Oo. Priority ko na yung misis ko kaysa Malacanang. Sama mo na doon sa dinner. Sama mo na doon sa dinner. Ha? Punta ka sa Malacanang, libre yun. Sama mo Baka sabihin natin kung Malacanang, ginawa mo pang date. Ginawa pang date ito Malacanang, ha? Romantic natin. Okay na. Salamat. Senator Bato de la Rosa, ayan naman, tuloy ang PDEA leaks hearing. Tuloy na tuloy. Hinihintay si Kumar kasi nagpapagaling daw. Nasa hospital daw. Na-stroke daw. Yun ang sabi. At intention niya. Ang initial intention niya, intention ay pauwiin si Agent Morales kasi magkakaroon ng mahaba-habang break yung senador. Mahaba-habang panahon din na mag-stay dyan sa kulungan ng Senado si Morales. Kaya pauwiin daw. Sana ganun. Diba? Sana ganun. Yung dalawa na para patas kasi mahirap naman si Bicoy hindi tapos si Morales, diba?
Kasi baka kung anong kasing gawin dyan kay Agent Morales. Daming mga kinabahan dahil nga doon sa CCTV, doon sa video. Kaya hindi naman natin sabing gawa-gawa lang talaga ni Vico yun. Kuha nga sa CCTV, yun ang sinabi, palusot lang yun. At abangan natin kung kailan po yung sunod na PDEA Leaks Senate hearing. Marami pang marami pang pwedeng malaman ang taong bayan dyan. Itong si Kumar kasi talaga ang inihintay. Tama lang yan, ginawa mo, Senator Bato de la Rosa. Huwag kayong magpapatinag dyan. Maraming gustong ihinto na yan. Maraming gustong ihinto na yan at ayaw na ipagpatuloy kasi may mga taong ipapatawag, baka umamin. No, baka umamin. Abang-abang tayo dyan sa susunod na PDEA Leaks Senate hearing. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.